Ano mag-reading kung umalis na ang tenant mo at hindi na ito pasok sa cut-off period. Hi everyone! Welcome back again dito sa ating channel, and for today's video nga is pag-uusapan naman natin kung paano yung gagawin nating pagre-reading if ever umalis na yung inyong tenant at hindi na ito pasok sa cut-off period. So meron akong gagawin dito na video or tutorial na pwede ninyong sundan sa pagre-reading ng inyong electric submeter. So bago natin umpisahan yung computation ko or yung sample ko dito is like and follow nyo yung aking YouTube channel para po sa mga uploaded videos na katulad nito. And dito po sa aking channel is nag-upload po ako ng mga random videos, tutorial vlogs, food vlogs, entertainment at kung ano-ano pa. Pero kung naka-follow po kayo dito at ang concern nyo po dito sa ating channel is yung ating mga content na tulad na to, mas maganda po na nakasubscribe po kayo dito sa ating channel para every time po na may i-upload ako na bagong content about po sa water and electric bill, computation or concern is manonotify po kayo agad. Last January 27 nga is umalis na yung tenant ko. So wala na, vacant na uli yung room namin. And syempre, meron siyang mga nakonsumo na kuryente at tubig. So paano natin kukumputin yon if ever na yung ating mga tenant is umalis na at hindi ito pasok sa mga cut-off period? Syempre sa kuryente at tubig is meron niyang mga cut-off period at kung kailan sila magre-reading. So bibigyan ko kayo ng tips kung paano ninyo makukompute yung inyong mga submeter ng inyong mga tenant if ever man na aalis na po sila. So dapat po meron po silang maiiwan na deposito sa inyo ha. Kasi po katulad po sa case ko is January 27 siya umalis pero ang next ring pa po ng aming electric provider is sa February 7 pa po. So wala pa po akong hawak na monthly billing period. Hindi ko pa malalaman yung actual na nakonsumo niya from January 7 to January 27 na nagstay siya doon sa room. So yun yung bibigay ko na example sa inyo and kung paano po natin ito kukomputin. So ito nga, meron akong ginawang sample dito para makita ninyo kung paano ko ginagawa yung computation if ever man na may aalis na tenant. Pero depende po ito sa mga cut-off period at kung depende rin po ito kung anong araw po sila umalis at iniwan nila yung kanilang mga rooms. So ito yung ginawa ko na computation para pwede nyo sundan if ever na umalis man yung inyong tenant. So meron tayo dito, yung last day niya na nagstay siya dun sa room is January 27, 2026. Latest lang to mga mi. And ito po ay computation for electric submeter. So yung aming electric provider is si Meralco. So ang cut-off period po namin is January 8 to February 7, 2026. So yan, pwede itong mabago depende sa mga area or location ninyo kung ano yung schedule or yung inyong cut-off period. Tapos dito sa baba is nag-ready na ako ng previous reading at saka present reading. So again guys, pwedeng magbaligtad tong dalawa. So ako kasi mas komportable ako sa ganito. So ganito yung setup na ginagawa ko. So dapat meron kang previous reading. So meron akong previous reading na 4057 at saka present reading na 4077. So mamaya explain ko kung saan natin nakuha yan. So ayan, ito dapat tong dalawang to dapat hindi to mawawala sa computation ninyo kasi napaka-importante po nito. So ayan, sa mga magtatanong po kung saan po nakukuha ang ating previous reading. So si previous reading po is ito po yung reading last month. So, ito po yung reading niya nung month of December. So, yung present reading naman po is ito yung na-reading ko nung araw na umalis siya, January 7. So, ito yon. So, ang gagawin lang po natin is ililess lang po itong dalawa. So, i-deduct natin yan. So, meron tayong nakuha na 20 kilowatt hour. So, yan yung nakonsumo niya sa stay niya ng from January 7 to January 27. So, ayan. So, proceed tayo dito guys. Pasensya na kayo, medyo maingay na lobat kasi yung mic ko. So, ang next reading nga namin is February 7 pa po. So, wala pa po tayong bill, wala po tayong kilowatt hour sa loob ng isang buwan. Kasi nga po, hanggang January 27 lang siya nagstay. So, hindi pa natin makukompute yung kanyang kilowatt hour rate. So, hihintayin po natin na mag-reading muna si electric provider sa February 7. So, standby lang muna to. Then, yung billing statement po, estimated ko po dadating siya ng February 9 to February 12. So, hihintayin po natin yan. Tsaka pa lang po natin makukita yung pinaka-bill natin for 1 month and yung kilowatt hour na nakonsumo natin for 1 month. At tsaka lang natin makikita yung kilowatt hour or yung rate. Ayan, kilowatt hour rate. So, para makompute natin kung magkano talaga yung babayaran niya na maiiwan pa sa akin. So, itong ginawa kong guideline is actual talaga to na nangyari sa amin. So, pwede nating sundan to. May part 2 pa to mga mi kasi ngayon hindi pa natin makukompute kung magkano talaga yung
ating kilowatt hour rate kasi nga wala pa tayong monthly bill. So hihintayin ko pa yung February 7 na mag-reading si aming electric provider at hihintayin po natin yung pinaka monthly bill natin. Tsaka lang po natin to mako-compute. So may part 2 po ito. Kaya kung gusto nyo po makita or masundan yung process natin, mag-subscribe po kayo dito sa ating channel para every time po load ako ng mga videos about dito sa ating mga computation ng ating electric and water submitter is madali po kayong ma-update. Ayan. So makikita nyo agad yung ating uploaded videos. So ayan na, sundan nyo lang. And syempre po, ito po ay depende kung anong araw aalis yung inyong mga tenant at kung pasok or hindi pasok pa siya sa cut-off period. So marami po kasing scenario na pwedeng mangyari sa mga ganitong cases. So pwede ko yan i-explain sa inyo kung medyo naguguluhan kayo. Pwede kayo mag-comment dito sa ating comment section. Nababasa ko naman lahat yung inyong comment kasi lang mga minsan hindi talaga ako makapag-reply. Sobrang busy, ang daming ginagawa. Tapos meron pa akong ibang iniintindi na social media. Ayan. So meron din akong account ayan, sa TikTok. Kung gusto nyo ko i-follow dun sa aking TikTok account, bagong account ko lang yon, ipa-flash ko na lang dito. And doon, nag-answer question din ako about electric and water submitter. So, yung ibang video doon is ina-upload ko din. Pero doon kasi mas mabilis kasi mag-reply video doon kasi short lang talaga siya. So, dito naman, meron ding shorts dito. So, i-upload ko na lang din yung ibang mga concern dito para if ever may time kayo, ma-browse ninyo. Ayan, pwede nyong mabasa and makakuha po kayo ng idea. And then, meron din po akong ginawang playlist about dito sa ating mga computation about electric and water submitter, computation, and concern. So, ayan. Pwede nyo pong panoorin yan kung may time kayo. Medyo mahaba nga lang din po. Pero kung interested po kayo na matuto, ayan, tsatsagain nyo na lang siyang panoorin. And pasensya na po kayo dun sa mga nauna kong videos before kasi nag-start pa lang po talaga ako nun kay YouTube. So, medyo utal-utal pa ako magsalita. Hindi pa talaga ako marunong as in fresh po sa lahat ng mga ginagawa ko nung time na yon. So, ngayon po is mag-update ako lagi dito sa ating account. So, thank you so much po sa mga nagpa-follow, nagsasubscribe. And pasensya na po talaga kung hindi po ako maka-reply agad minsan. So, thank you for watching guys. Until next time, abangan nyo yung part 2 ng ating uploaded video ngayon para makita ninyo yung computation na gagawin natin. Thank you for watching guys and see you next time. Bye-bye.